Magandang gabi mga boss. Para to sa mga kasama nating erganero na hindi pa marunong mag-zero o sa mga erganero na ngayon pa lang gagamit ng scope, kaya gagawin natin to sa pinakasimple at pinakamadaling paraan. So, bali tatlo lang yung lagi nating tatandaan. Una nga itong reticle natin, maging familiar kayo sa terminology. Reticle o crosshair, ito itong nakikita natin sa loob ng scope natin. Itong mga turrets, elevation turrets, tsaka windage turret. Ang elevation turret, ang function nito, pag pinipiit mo, whether na tumaas siya o bumaba yung elevation. At yung windage turret naman, ang movement na gagawin nito, kaliwa o kaya kanan. Yan, left and right yung movement ng windage. At syempre, itong aim point natin. Yung pagsisiro kasi, pag nag-align yung crosshair mo, windage, tsaka elevation, ibig sabihin, nakasiro yung scope natin. At ang unang kailangan natin ay yung target nga. Magsiset tayo ng target, gagawa tayo ng aim point. Example, itong isang to, ito yung ginawa kong aim point. At kung saan kayo madalas nagta-target, doon i-set yung zero nyo. Kasi hindi na maganda, magsisiro tayo sa 50. Tapos yung common target natin ay 25 lang. May hirapan tayo doon na kailangan pa natin ma-adjust. Hindi maganda yung range ng zero natin. Ganun din kung nag-set ka ng 25, tapos ang target mong kadalasan ay 50 to 70, ganun. Kailangan pa rin natin mag-adjust. Kaya mas maganda kung saan madalas yun nga, saan madalas yung target nyo, yun yung range na perfect na zero para sa inyo. At kailangan din natin ng solid na structure pag magsisiro tayo. Pwede namang sandbag o kahoy, ganun. Basta may lalapag natin yung unit natin na malilimitahan yung paggalaw. Mas maganda hindi siya gagalaw. Para pag nag-adjust tayo ng turret, ma-eliminate natin yung movement at mapipilo natin ang gusto. Basta kailangan nyo lang ng solid na platform para pag nag-aim tayo at nag-a-adjust, hindi gagalaw tong unit natin. Mas magandang gawin to lalo na kung bago yung scope o bago yung airgun, sa mas malapit muna, say 10 meters o 10 yards, ganun, para sigurado tayong tatama sa loob ng papel yung unang shot natin. Kahit sa lumand yung pellet, basta pumasok sa loob ng papel, pwede na tayo mag-set sa medyo malayo-layo. So yun, i-aim natin yung target. Papakita ko muna ito sa inyo sa papel at mamaya sa actual naman. So bali ito sa una, naka-aim na tayo sa target, naka-set na lahat. Itatry na natin yung unang shot. At halimbawa, ang unang shot ay dito tumama. Ayan, example, dito tumama yung unang shot. So, ibig lang sabihin yan, mababa itong elevation at nakakanan itong windage. Kasi ito itong elevation natin, yung up and down, down and up, ito yung elevation. Ito naman itong windage. So, wala tayong ibang gagawin kundi ayan, ibabalik natin siya sa aim point. Halimbawa, ginawa mo yung first shot, tumama dito. Pwede mo naman tanggalin uli yung mo. Pwede mo siya tanggalin bago mag-reload. Basta susunod na gagawin mo, ibabalik mo uli yung unit mo at i-aim mo uli dun sa target na as is. So ayan, sa puntong to, kailangan hindi gumagalaw tong limitahan yung paggalaw ng unit o ng airgun. Tapos hahabulin natin tong elevation. Halimbawa, elevation, habulin natin. Pipihitin niya natin tong elevation. Hindi ko na ituturo sa inyo kung pakanan to, kaliwa. Sa isang video ko, nandun naman kung dapat pihitin. Pero kung hindi gumagalaw tong tong unit nyo at pinihit nyo to,
makikita nyo na yung movement ng turret kung tataas ba to o bababa. Ayan, pag nakikita nyo, pinipit yung ganyan, nakikita nyo bumababa yung turret, edi tuloy nyo lang. Pag nakita yung tumataas, kontrahin nyo lang. Ayan, hanggang sa umabot siya rito sa tamang elevation. Ayan, tamang elevation. Kasi ito, mga elevation yan. Pag nakuha na mula dito sa sa aim point mo, hahabulin mo muna yung tapat ng impact. Tapat na impact, ayan. Nakuha mo na yung tamang elevation. Tapos susunod mong pipitin itong windage naman. Hahabulin mo itong windage hanggang mag-align siya sa impact. So bali yun lang yung ginawa natin. Hinabol natin yung impact. Yung impact natin para mas kita. Mula dito sa natin, point of aim, hindi natin papagalawin yung unit natin. Pipihitin natin ito na hindi gumagalaw yung unit hanggang mahabol natin yung elevation at windage. It doesn't matter naman kahit mauna yung windage bago yung elevation. Basta ang objective natin, itong crosshair, dalhin dito sa point of impact. At pag nahabulan natin yung point of impact natin, pwede na naman tayo mag-reload, pwede na ulit natin tanggalin to. Pero ang susunod na gagawin natin, ibabalik ulit natin siya sa original point of aim natin o sa target natin. At itatry ulit natin. Ngayon sa ganito, nahabol na natin kanina yung windage sa elevation ng magkasabay sa unang putok. Expect na natin na yung susunod na putok na andito na tayo sa point of aim natin o close niya dyan sa zero natin. Sakaling may konting variation pa, medyo kanan pa siya ng konti o kaliwa pa siya ng konti, ulitin lang natin yung procedure. Balik natin sa gitna, habulin ulit natin yung kung dito yung naging impact, habulin natin hanggang may fine tune natin, pa click-click na lang ng konti, kumbaga. Ngayon pag nagawa mo na to, pwede mong i-confirm yan. Try mo ulit kung dyan ulit tatama. Putok na ng putok hanggang sa masatisfy mo yung sarili mo sa fine-tuning na adjustment. Ngayon, let's say nag-zero ka sa 50 yards o 50 meters ka nag-zero. Hindi porke naka-zero ka sa 50, tatama, naka-zero ka pa rin sa 25 o naka-zero ka sa 50, pag tinarget mo nasa 100, tatapat mo lang. Hindi lahat na nasa tapat ng crosshair mo ay tatamaan mo. Depende sa zero mo at saka sa kill zone ng ng lakas din ng unit. Ayun, depende yun. Depende sa kung yung plot na kasi curve yung takbo ng projectile natin. Hahanapin lang natin yung pinaka flat na na area niya. Yun yung kill zone natin, kumbaga. Halos zero yung gagamitin mo doon sa flat na area yon. Pero paglampas doon, pwede na siyang mag hold over tinatawag, o kung malapit naman, pwedeng may hold under. Kaya may mga dot yung reticle natin para din niya sa adjustment natin. Halimbawa nga naka-zero tayo ng 25, pagdating sa 50, pwedeng ito na yung gagamitin nating crosshair, kumbaga. Ayan, ganyan na itong natin. Hindi ka lagi dito sa gitna ng dead center ng reticle. Ginagamit din itong mga hash na to o dots para gamitin mong zero pagka nagbabari itong distance. Ganun nga rin pala sa windage. Kaya present yung mga guhit dito sa windage natin. Ayan. Hindi rin kasi lagi nasa dead center yung natin, yung kailangan point of aim natin. Kaya tinawag ng windage dahil nga halimbawa mahangin. Kaya yung pa isang iniiwasan natin pag magsisiro tayo, yung mahangin. Kasi naapektuhan nito yung windage. Pwedeng nakasiro ka ngayon sa 50, okay, tapos mahangin, pwedeng dito tumama yung bala, yung projectile natin. Ibig sabihin, nagkakaroon ng windage. Ayun, kaya ginagamit din itong hash mark na to para makapag-adjust tayo ng windage sakaling may hangin.
So, yun lang mga kapwa ko Argenero. Sana may napulot kayo kahit papano sa mga bago dyan. Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa natin tips. Pakasama ko kayo. MC Rocklock. Nandito lang. Paalam.